Aprobado na sa lower house ang Absolute Divorce Bill sa kanyang third and final reading. Ngayon ay nasa Senado na ang bola kung magkakaroon ng mas mataas na boto sa pagka-aproba dito para ito ay maging isang batas na. Maraming Pilipino, especially in the Christian community, who strongly disagree that this law should be passed. However, marami din naman na nagsasabi na kailangan na ng Pilipinas na maipasa ang diborsyo para magkaroon ng second chance in life. Yung mga broken marriages na nangangailangan nito. Bilang isang Kristiyano at may kaunting alam sa batas dahil nag-aral sa maikling panahon sa law school, napakahirap para sa akin to voice out my stand on this in a balanced way. Kasi isa akong Kristiyano, but at the same time, I understand that we live in a world where law is needed to give order and system sa mga tao na nakatira sa isang lugar. So himayin natin. Himayin natin kung ano nga ba ang divorce bill, at bakit ito'y pinapasa kung may annulment naman? Ano ba ang dapat maramdaman ng Christian community dito? At kung pabor ba ako? Pabor ba ako na maisabatas ang Absolute Divorce Bill o hindi? Ang una kong i-discuss yung batas ng Pilipinas. And I will try my best na ma-explain ito ng madali sa paraan na maiintindihan ng lahat ng klase ng audience na nanonood ng vlog na ito. The reason kung bakit hindi maipasa-pasa ang diborsyo dito sa Pilipinas is because of the supreme law of the land, which is the Constitution. Marami tayong batas sa Pilipinas. But ang lahat ng batas na yon, bago maging batas o bago maipasa bilang batas, kailangan aligned muna sila dun sa supreme law of the land, which is the Constitution. Ngayon, yung Constitution, yun yung batas ng mga batas na meron ng Pilipinas. Lahat ng batas natin sa Civil Code, Revised Penal Code, lahat ng rules and laws, memorandum, circulars, lahat yan dapat aligned at alinsunod sa Constitution. No? Ito ang pinakabatas na nag-uphold ng lahat ng batas ng Pilipinas. Ito ang pinakahaligi. Kung babasahin mo ang Philippine Constitution, sa Article 15 na ang Constitution ay dapat protektahan ang pamilya dahil ito ang pundasyon ng isang bansa. Sa Section 2, ng article na yon, ay nakasaad na dapat ang Estado o ang state ay proteksyonan ang marriage. Noon kasi, yung mga framers ng Constitution, they are heavily influenced by their religious values, no? Lalo na ng Catholicism. That's why they made sure that marriage and the family are well protected, na walang basta-bastang batas na maaaring maipasa para masira ito. So, kahit na ilang beses nang inattempt noon na maipasa ang diborsyo, lagi siyang nasa strike down or it's always struck down as unconstitutional. Pag sinabi mong unconstitutional ang isang batas, ibig sabihin, malabo siyang maging batas dahil hindi siya alinsunod sa Constitution. No? Remember, the Constitution is the supreme law of the land. So dahil sa Article 15 ng Constitution, any bill that, tries to legalize divorce in the Philippines, nasa strike down sila as unconstitutional, kaya hindi natutuloy. Now, the problem is this, ito yung katotohanan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na rin. Hindi lahat ng pamilya ay ideal ang setup. Hindi lahat ng sitwasyon ng mag-asawa ay pare-pareho, maganda, at walang problema. There are ugly marriages. There are abusive marriages na nangyayari. That's why, kahit walang diborsyo sa Pilipinas, yung sitwasyon ng bawat mag-asawa ay magkakaiba at nagkakaroon ng demand para sa paghihiwalay. Dahil yun ang realidad hindi lahat ng mag-asawa napupunta dito sa forever, no? Parang ganon. Ngayon, dahil hindi maipasa ang diborsyo, which is it officially breaks the marriage legally para maikasal muli,
yung mga naghiwalay na, nagkaroon ngayon ng legal route. No, legal route, parang ibang daan para magkaroon ng second chance yung mga naghiwalay na makakasal muli, which is annulment. It is a legal route para ma-declare na null and void ang marriage ng dalawang tao. But, it's a long process kasi you have to prove that the marriage is void. And may mga grounds dyan para magkaroon ng declaration of nullity of marriage, no? Para isa-katuparan yung annulment, which is, ang pinaka-popular na grounds dyan is psychological incapacity. Ngayon, ang problema dito, annulment takes a long time. May isa pang legal route, pero hindi siya fully legally talaga naman. May bibigyan ng chance yung mga dating mag-asawa na maikasal muli. Yung tinatawag na legal separation. Yung legal separation, i-grant yun ng court, pero hindi niya i-dissolve ang marriage. So, remarriage is not allowed. Magkaroon man ng legal separation sa mag-asawa na hindi na nagsasama, hindi pa rin sila pwedeng makasal kahit na makahanap na sila ng iba na, alam mo yun, na nag-prove na there's a second chance in love. So, the problem is, ang mamamayang Pilipino na nandun sa sitwasyon na yon, yung mga gustong maikasal muli, hindi sila maikasal because number one, matagal ang annulment, magastos. And you really have to prove through hearings, no, na eto yung grounds, matibay yung grounds mo for annulment. Pangalawa, yung legal separation, it does not allow remarriage. Mag-asawa pa rin kayo legally. So itong absolute divorce bill, ano ngayon ang magiging epekto niya sa pamilyang Pilipino? Sa ilalim ng panukala, narito ang mga grounds o batayan para sa diborsyo sa ilalim ng Absolute Divorce Bill. Pumunta naman tayo sa biblical basis. In the biblical times, Moses allowed divorce, but only on the grounds of sexual immorality, adultery. Kung babalikan natin yung sinabi ni Jesus sa Bible, sa New Testament, meron siya nabanggit doon, sabi niya sa mga tao, because of the hardness of your hearts, Moses allowed divorce. But sabi niya, kung anong pinagsama ng Diyos, let not man separate. What is my take on this? Does divorce really break marriages? Does it really threaten the Filipino family? Does it really show a bad impact sa society? If you're gonna ask me if sa sarili kong marriage, no, kasi may asawa na ako, pabor ba ako sa diborsyo? Ito ang masasabi ko. Because I stand with what the Lord say, in my own marriage, hindi ko hahayaan hanggat kaya namin ng asawa ko na maghiwalay kami. So in my own marriage, divorce is a no-no. In my own marriage. Let's make that clear. Now, ang sitwasyon ko sa asawa ko, sa marriage ko, cannot be made the ultimate standard para masabi ko na kayo, kaya niyong pagtiisan yan. No? Lalo na kasi, maraming mga cases, abusive cases sa bansa na nangangailangan ng mandato ng batas pagdating dito. But the best that I could do as a Christian, the only marriage that is in the control of my hands, in my own opinion, is my own marriage. At the end of the day, yung marriage ng ibang tao, hindi ko na pwedeng pakilaman. Hindi natin maikakaila yung katotohanan na may mga sitwasyon na naiipit sila, gusto nilang maikasal muli dun sa tao na nagbigay ng new definition ng love sa kanila, pero hindi nila magawa because of the long process of annulment and the restrictions of legal separation. The most that they could do is living in. Gustuhin man nilang maikasal, hindi sila maikasal. Does divorce really break marriages? You know what? Ito, konkreto to. What breaks marriage is violence, disrespect, adultery, infidelity.
Yun ang nakakasira ng pagsasama ng dalawang tao. And the law, let's not forget, the law is here to give resolution and to fix things and not to break things. Pinapasa ang diborsyo, hindi para dun sa mga matitibay ang pagsasama. Pinapasa ang diborsyo para magkaroon ng resolusyon dun sa mga nangangailangan nito. And as a Christian, para to sa mga kapwa ko Kristiyano, ito lang ang masasabi ko. Maipasa man ang diborsyo, kumalma tayo. Because if you are walking on the law and you're not violating anything, you have nothing to fear. If you know that Jesus Christ holds your marriage, you have nothing to be threatened about, even if there's the absolute divorce law. Parang mga batas na nagbibigay ng consequences sa murder. You have nothing to fear do sa consequences ng murder, batas sa murder, if you're not going to kill anyone. Andiyan lang naman ang batas na yan para sa mga lumalabag eh. But let us remember that sa panahon natin, nagiging dynamico ang bawat sitwasyon, nag-iiba, and hindi natin pwedeng isarado ang isip natin na ang sitwasyon natin ay pwede nating ilapat sa sitwasyon ng iba. Marami akong kakilala na hindi maikasal-kasal dahil sa restrictions ng legal separation at sa tagal ng proseso ng annulment. And they have found new life and new love with, people. And as someone who understands that, yung batas kasi, inalaw ni God na magkaroon ng batas sa isang bansa. Even in the Bible, to give order and peace and system. Because without the law, there would be no violations. Hindi magkakaroon ng distinction kung ano ang mali, ano ang tama. Kung ano ang resolusyon, ano ang pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon. We cannot be narrow-minded with the situation of other people because we're not in their shoes. Am I pro-divorce? In my own marriage, I'm not. No. Kaya nga lagi namin prayer ng asawa ko na pagbuklurin niya ang marriage namin at huwag kaming umabot sa hiwalayan. And I've been married for 9 years already and thank God, ang Lord lang ang magbubuklod ng marriage namin. Now, kung mapasa man na batas ang divorce law, I have nothing to fear. Because at the end of the day, yung values namin ang mananaig ng asawa ko. Yung values namin na rooted sa Bible. So, para sa mga kapatid kong Kristiyano, kumalma tayo kung maipasa man yan. The only heavy responsibility that we need to do is to educate and instill in our children kung gaano kahalaga at kasagrado ang marriage. Yun lang ang magagawa natin. Kasi ang mga gumagawa ng batas, ang nagpapasa ng batas, let's remember, iba-iba ang values nila, iba-ibang reasons sa pinanggagalingan nila. We don't have power over them. God put them in those places para gumawa ng batas. And kung maipasa man dito ng batas, wala tayong magagawa. The best that we could do is influence those who are within our control, like our children, our own marriages. But in terms of shoving down what we believe is right sa beliefs ng iba, lalo na kung nandun sila sa sitwasyon na napakahirap, I don't think that's fair. So kumalma tayo. If you are walking on the law, kung ikaw ay naglalakad sa batas at wala kang bina-violate, if you are confident sa Lord na hawakan niya ang marriage mo, then kahit ilang batas pa ng diborsyo ang maipasa, you have nothing to fear because the stability of your marriage lies on God's hands. Now, those who need it, let them enjoy the benefits that it brings. So I'm a Christian. I'm a believer of the sanctity of marriage in my own marriage because this is what my God says. It is not the law that breaks anything. It is the bad values, the hardness of the hearts ng tao. It is sin. No. And honestly, sa panahon natin ngayon, ang dami ng sitwasyon na
grabe na. Yung Tan Andal v. Andal case, kung babasahin niyo yun, no, abusive relationship. And I can only feel for those who suffer in silence pagdating sa ganon na walang magawa talaga. I just hope sa ating mga Kristiyano, yung mga anak natin, mapalaki natin ang nire-respeto nila kung ano sinasabi ng Lord sa marriage. Yun lang, no? Pero para doon sa mga gustong kumawala dahil matagal na nga naman nahiwalay at gustong makasal muli, no, my heart also goes to you na ang batas na ito, kung magiging mas beneficial siya para mamuhay ka ng may peace, legally and spiritually din, no? Lalo na kung natagpuan mo yung taong talagang nare-respeto at magmamahal sa'yo. Who am I to judge your situation? I stick with my own values, spiritual values. In my own marriage, I don't want divorce. But that doesn't mean that the others should also do what I stand for. At the end of the day, we Christians know that the law of God is still over all laws. Thank you so much for watching, and I hope that we all learn from this very sensitive topic, and nawa i-allow ng Lord na magkaroon tayo ng wisdom on how we should deal with things na ganito kaselan, and how we should approach people, especially those who are experiencing different situations, difficult situations, no? As for me and my family, we will serve the Lord. We will uphold our marriage through the Lord Jesus Christ. And we hope and pray that, at the end of the day, we all find the kind of peace that each one of us deserve. Ayun po, so maraming salamat. Ako po si El Takashi, and it's my honor to impart you things that I've learned. No? Thank you so much. God bless.